Kumusta mga kasaliksik? Sa kalmadong katahimikan ng Indian Ocean, isang isla ang huminga ng bagong layunin. Diego Garcia. Isang pangalan na sa mata ng karaniwang mamamayan ay tila walang saysay. Ngunit sa mundo ng digmaan at diplomasya, ito ang bagong sentro ng panganib. Sa gitna ng rumaragasang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, isang lihim ang gumising sa umaga ng Marso, taong 2025. 7 B-2A Spirit stealth bombers, mga eroplano ng kamatayan na halos 30% ng buong fleet ng US Air Force, ay lihim na inilipat sa isla ng Diego Garcia. Isang mapanganib ngunit makalkuladong hakbang ng Amerika na nagpadala ng malinaw na mensahe sa Tehran. Ang 7 bombers na ito ay hindi ordinaryong kagamitan ng militar. Ang bawat isa ay simbolo ng teknolohiyang halos hindi matanaw ng radar, may dalang mga bomba na kayang wasakin ang pinakailalim ng mundo at nilikha upang magdala ng puot sa mga hindi handang makipagkasundo. Sa isang hakbang, muling binuhay ng Estados Unidos ang anino ng kanilang kapangyarihang pandigma. Subalit bakit Diego Garcia? Bakit hindi sa mga mas kilalang base ng Amerika sa gitnang silangan? Ang sagot ay nasa distansya at estratehiya. Diego Garcia ay matatagpuan mahigit 2,300 milya mula sa Iran, lampas sa saklaw ng mga ballistic missile ng Tehran, ngunit sapat na lapit upang ang isang eroplano ay makalipad, bumomba at makabalik ng hindi nadadama ng panganib. Isa itong estratehikong kuta na tila nakatago sa mata ng mundo, ngunit palaging bahagi ng mga lihim na plano ng Pentagon. Mula rito, kayang abutin ng mga B-2 ang mga sagradong underground nuclear facilities ng Iran tulad ng Natanz at Fordow. Mga lugar na malalim ang pagkakabaon sa lupa upang makaiwas sa karaniwang pag-atake. Ngunit hindi kayang takasan ng bagsik ng GBU-57 na bomba ng Amerika. Kasabay ng pagdating ng mga stealth bombers ay ang paglalayag ng mga higanteng barko ng digmaan. Ang USS Carl Vinson at USS Harry S. Truman, mga aircraft carrier na may dalang bangungot sa kalaban, ay lumarga mula sa Guam patungong gitnang silangan. Hindi ito isang ordinaryong deployment. 2 carrier strike group sa iisang teatro ng digmaan ay bihirang eksena. Isang senyal na hindi lamang ito panghaharas kundi isang paalala. Handa na kami. Ang bawat aircraft carrier ay may lulan ng mga FA-18 Super Hornet jets. Mga eroplano na kayang magpakawala ng unos ng apoy sa mga pasilidad ng Iranian Revolutionary Guard at maglakbay sa himpapawid ng Iran na tila wala lang. At habang ang mga barko ay unti-unting lumalapit sa gitnang silangan, sa lupa naman, ang mga base militar ng Amerika sa mga bansang kaalyado nito ay nagsimulang mabuhay muli. Sa United Arab Emirates, Qatar, Jordan at Saudi Arabia, mahigit sa 100 fighter jets ang isinabak. Mga F-35 Lightning II, F-15 Eagle at F-18 Hornet. Lahat ay bahagi ng tinatawag na Impenetrable Air Network. Ang tinaguriang air network na ito ay hindi basta air show. Ito ay isang konkretong pader sa kalangitan. Isang pader na hindi masusubok ng alinmang missile or drone ng Iran. Ang F-35 sa partikular ay may stealth capability na kayang palusutin ang sarili sa mga luma at kupas na radar systems ng Iran, na karamihan ay batay pa rin sa teknolohiyang Soviet. Ang kanilang presensya ay parang multo sa gabi. Di makita, di marinig, ngunit nararamdaman kapag huli na ang lahat. Ngunit ang pinakakamanghamanghang aspeto ng lahat ay ang paraan kung paanong nagawang paikutin ng Amerika ang buong planeta para sa isang operasyong militar. 9 na KC-135 Strato tankers, mga eroplano na nagbibigay ng gasolina habang nasa ere, ang ipinwesto sa Diego Garcia. Sa pamamagitan nila, ang mga B-2 bombers ay maaaring lumipad ng paikot-ikot sa mundo, maglunsad ng pambobomba, at makabalik ng hindi kailanman nangangailangan na lumapag sa isang delikadong base.
Ibig sabihin, kahit saan man manggaling ang atake, hilaga, timog, silangan o kanluran, hinding-hindi malalaman ng Iran kung saan ito magmumula. Ang langit ay naging isang mapanganib na lugar para sa Tehran, at ang bawat ulap ay maaaring magdala ng kamatayan. Sa likod ng mga makinang ito ay hindi lamang bakal at gasolina, kundi politika, mensahe at taktikang sinadya upang iparamdam sa Iran na hindi ito ang panahon ng kanilang ambisyon. Sa bawat pag-ikot ng propeller, sa bawat andap ng radar screen, may dala itong pangambang pwedeng sumabog anumang oras. Ang katahimikan sa Diego Garcia ay tila panandalian lamang. Dahil sa ilalim ng payapang hangin ng Indian Ocean, naghahanda ang isang dambuhalang puwersa na bumasag ng mundo. At kung sakaling isakatuparan ng ataking ito, hindi ito magiging marahas na sigaw, kundi isang malutong, tahimik, at tiyak na hampas na parang kidlat sa gitna ng gabi, na bago mo pa makita ay tapos na ang lahat. Habang ang mga eroplanong pandigma ng Amerika ay tahimik na bumubulong sa hangin ng Indian Ocean sa kabilang panig ng mundo. Isang rehimen ang nababalot sa ilusyon ng kapangyarihan. Ang Iran, sa likod ng kanilang magiting na pahayag at matatalas na pagbabanta, ay may isang katotohanang unti-unting nabubunyag. Ang kahinaan ay hindi laging makikita sa panlabas na anyo, kundi sa kakulangan ng tunay na kakayahan sa oras ng pagsubok. Ang mga sandatang ipinagmamalaki ng Iran, gaya ng Khorramshahr at Sejil, mga ballistic missiles na tinatawag nilang mga palasong tutusok sa puso ng kalaban, ay may saklaw na hindi lumalagpas sa 1,200 milya. Tunay na ito'y malalakas, ngunit sa mundo ng digmaan, hindi sapat ang lakas kung hindi mo kayang abutin ang iyong kaaway. Diego Garcia, ang lihim na base ng Estados Unidos, ay mahigit 2,300 milya ang layo mula sa Tehran, malayo sa mapanirang abot ng mga misil ng Iran. Isang suntok na walang maabot, isang sigaw na walang makakarinig. At sa digmaan, ang distansya ay parang isang pader ng kaligtasan. Subalit mas masaklap pa sa limitadong saklaw ng kanilang sandata, ang kalagayan ng kanilang depensa. Ang sandigan ng Iranian Air Defense ay halos nakapatong sa dalawang sistema. Ang S-300 na kanilang binili mula sa Russia at ang kanilang sariling likha, ang Bavar 373. Ngunit ayon sa mga pagsusuri mula sa mga eksperto sa Foundation for Defense of Democracies, ang dalawang sistemang ito ay tulad ng mga luma at kalawanging kandado sa harap ng makabagong susi ng teknolohiya. Sa harap ng stealth aircraft tulad ng B-2 Spirit at F-35 Lightning II, ang kanilang mga radar ay bulag. Isang pangarap lamang ang madetect ang mga eroplanong ito. At sa tunay na labanan, hindi pinapatawad ng gabi ang mga walang kakayahang makita ang dumarating na panganib. Walang strategic bombers ang Iran. Sa madaling salita, wala silang kakayahan na maglunsad ng malawakang airstrike o precision bombing sa mga target sa malalayong lugar. Ang mga drones na kanilang ipinagmamalaki, bagamat mabibilis at maraming bilang, ay hindi nakakalusot sa malalalim na panangga ng Amerika. Sa Persian Gulf at mga karatig rehiyon, nakadeploy ang mga THAAD at Patriot missile defense systems ng US na kayang saluhin at pabagsakin ang anumang lumilipad na banta mula sa Iran. Para bang ang bawat pagtatangka ng Iran na umatake ay isang pagtalon sa bangin. Mahaba ang lipad, ngunit tiyak ang pagbagsak. Sa kabila ng kanilang pag-aangkin ng lakas, unti-unti na ring bumabagsak ang haligi ng kanilang lipunan, ang kanilang ekonomiya, bunga ng sunod-sunod na sanctions at taripa mula sa Estados Unidos. Unti-unting nadurog ang halaga ng Iranian rial. Sa pagpasok ng Marso 2025, ang halaga ng kanilang pera ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan, habang ang inflation ay lumampas na sa 40%. Ang presyo ng pagkain ay dumoble, at ang karaniwang mamamayan ay nakapila sa mga panaderya upang makabili ng tinapay.
samantalang ang kanilang gobyerno ay patuloy na gumagastos ng milyon-milyon para sa mga missile at drone na wala namang naabot. Ang ganitong kawalang balanse ay isang mabisang lason, hindi lang sa ekonomiya, kundi pati sa loob ng bansa. Sa bawat galaw ng Estados Unidos, sa bawat taripang ipinapataw, ay may isang pamilya sa Iran na hindi makakain, may isang negosyong nagsasara, may isang mamamayang nagtatanong, saan patungo ang ating bansa? At ang tanong na yan ay mas mapanganib pa sa isang misil. Dahil sa kasaysayan, ang digmaan ay hindi laging tinatapos ng bomba, kundi ng galit ng sariling bayan. Hindi rin may kakaila na ang lakas ng Iran sa loob ng rehiyon ay umaasa hindi lamang sa sariling sandata kundi sa kanilang mga proxy forces, mga grupong tila ekstensyon ng kanilang kapangyarihan. Sa Yemen, ang mga Houthi rebels. Sa Lebanon, ang makapangyarihang Hezbollah. Ngunit kahit ang mga haligi ng kanilang impluensya ay ginugupo na rin ng sunod-sunod na airstrike mula sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Mula pa noong kalagitnaan ng Marso, mahigit 30 mandirigma at ilang pinuno ng Houthi ang napatay sa mga pag-atake. Unti-unting hinihiwa ng US ang mga galamay ng Iran. Pinapahina ang kanilang abot, sinisira ang kanilang taktika ng pag-atake mula sa anino. Kaya't habang lumalalim ang gabi sa Tehran, habang ang mga lider ng Iran ay patuloy na nagpapadala ng mga paalala ng panganib sa mundo, ang katotohanan ay mas tahimik, mas mapanlikha, at mas malupit. Sa bawat hakbang ng Estados Unidos, sa langit, sa lupa, sa ekonomiya, ay may pinapakitang realidad na hindi kayang kontrahin ng propaganda. Ang Iran ay hindi pa handa sa isang digmaan na walang likuran, walang pader, at walang ligtas na kanlungan. At kapag dumating ang umaga, maaaring hindi bomba ang unang sumabog, kundi ang kamalayan ng isang bansang napasubo sa labanang hindi nito kayang tapusin. Sa bawat pintig ng tensyon sa gitnang silangan, habang umaalingaw-ngaw ang mga banta mula sa Tehran, may isang estratehiyang hindi lang humahampas, kundi dumudurog. Ito ay hindi lamang binubuo ng mga eroplano at barko, hindi lang ng bomba at bala. Ito ay isang digmaang walang pangalan, ngunit may direksyong tiyak, isang sabayang pagpapaluhod ng katawan at ekonomiya. At sa larong ito, ang Estados Unidos ang may hawak ng baraha. Hindi nag-iisa ang Amerika sa kanilang pagkilos. Sa halip na sumalakay na parang leong nagngangalit, kumilos sila tulad ng isang mabangis na aninong may planong kalkulado. Sabay na inilunsad ang puwersang militar at ang hindi nakikitang bagsik ng ekonomiyang pandigma. Noong buwan ng Marso taong 2025, isang bugso ng paghigpit ang isinagawa. 25% na taripa ang ipinataw sa mga bansang bumibili ng langis mula sa Iran. China, isa sa pinakamalalaking mamimili ng Iranian oil, ang unang tinamaan. At tulad ng isang dambuhalang punong pinutol ang ugat, unti-unting nawala ang sigla ng kabuhayan ng Tehran. Ang layunin ay malinaw, hindi lamang pigilan ng Iran sa paggawa ng bomba, kundi putulin ang mismong pinanggagalingan ng kanilang ambisyon. Sa pagkaputol ng milyon-milyong dolyar na kita mula sa langis, natuyo ang ilog ng pondong ginagamit nila upang suportahan ang mga proxy forces, ang kanilang mga pabrika ng uranium enrichment, at ang kanilang mga kampanyang pananakot sa rehiyon. Hindi kailangang sumabog ang isang bomba para masira ang isang bansa. Minsan, sapat na ang isang selyadong dokumento ng taripa at isang pagbitaw ng supply chain upang igupo ang isang gobyernong nakatindig sa delikadong balanse. Habang humihina ang pulso ng Iran, lalo namang humihigpit ang hawak ng Amerika sa kanilang mga kaalyado. Kumusta mga kasaliksik? Sa kalmadong katahimikan ng Indian Ocean, isang isla ang huminga ng bagong layunin. Diego Garcia, isang pangalan na sa mata ng karaniwang mamamayan ay tila walang saysay. Ngunit sa mundo ng digmaan at diplomasya, ito ang bagong sentro ng panganib. Sa gitna ng rumaragasang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran,
Isang lihim ang gumising sa umaga ng Marso, taong 2025. 7 B-2A Spirit stealth bombers, mga eroplano ng kamatayan na halos 30% ng buong fleet ng US Air Force ay lihim na inilipat sa isla ng Diego Garcia. Isang mapanganib ngunit makalkuladong hakbang ng Amerika na nagpadala ng malinaw na mensahe sa Tehran. Ang 7 bombers na ito ay hindi ordinaryong kagamitan ng militar. Ang bawat isa ay simbolo ng teknolohiyang halos hindi matanaw ng radar, may dalang mga bomba na kayang wasakin ang pinakailalim ng mundo at nilikha upang magdala ng puot sa mga hindi handang makipagkasundo. Sa isang hakbang, muling binuhay ng Estados Unidos ang anino ng kanilang kapangyarihang pandigma. Subalit bakit Diego Garcia? Bakit hindi sa mga mas kilalang base ng Amerika sa gitnang silangan? Ang sagot ay nasa distansya at estratehiya. Diego Garcia ay matatagpuan mahigit 2,300 milya mula sa Iran. Lampas sa saklaw ng mga ballistic missile ng Tehran, ngunit sapat na lapit upang ang isang eroplano ay makalipad, bumomba at makabalik ng hindi nadadama ng panganib. Isa itong estratehikong kuta na tila nakatago sa mata ng mundo, ngunit palaging bahagi ng mga lihim na plano ng Pentagon. Mula rito, kayang abutin ng mga B-2 ang mga sagradong underground nuclear facilities ng Iran tulad ng Natanz at Fordo. Mga lugar na malalim ang pagkakabaon sa lupa upang makaiwas sa karaniwang pag-atake. Ngunit hindi kayang takasan ng bagsik ng GBU-57 na bomba ng Amerika. Kasabay ng pagdating ng mga stealth bombers ay ang paglalayag ng mga higanteng barko ng digmaan. Ang USS Carl Vinson at USS Harry S. Truman, mga aircraft carrier na may dalang bangungot sa kalaban, ay lumarga mula sa Guam patungong gitnang silangan. Hindi ito isang ordinaryong deployment. 2 carrier strike group sa iisang teatro ng digmaan ay bihirang eksena. Isang senyal na hindi lamang ito panghaharas kundi isang paalala. Handa na kami. Ang bawat aircraft carrier ay may lulan ng mga FA-18 Super Hornet jets. Mga eroplano na kayang magpakawala ng unos ng apoy sa mga pasilidad ng Iranian Revolutionary Guard at maglakbay sa himpapawid ng Iran na tila wala lang. At habang ang mga barko ay unti-unting lumalapit sa gitnang silangan, sa lupa naman, ang mga base militar ng Amerika sa mga bansang kaalyado nito ay nagsimulang mabuhay muli. Sa United Arab Emirates, Qatar, Jordan at Saudi Arabia, mahigit sa 100 fighter jets ang isinabak